Mga kasama og mga idol usa ka dakong trahedya ang nahitabo kagahapong adlaw didto sa may Baluk-Baluk Island, Basilan, kung asa usa ka barko nga MV Tricia Christine 3 nga iya sa Allison Shipping ang naunlod mga kasamag mga idol. Una na natong gikataho nga aduna kini 317 ka mga pasahero ug adunay 27 ka mga tripulante. Sa kinatibukan mga kasama mukabat sa 316 ka mga individual ang naluwas sa mga Coast Guard ug adunay 18 usab ka mga individual ang gikumpirma nga namatay samtang mukabat sa napulo ka mga individual ang namising og padayon pang gipangita sa mga rescuers. Apil sa mga na-rescue kagahapon mga kasama ang mga manag-igsuon nga taga Purok 5, Barangay Sayoga, San Miguel, Zamboanga del Sur kun asa sakay sa maong barko mga kasama mga idol. Na-rescue kini sila si Aleo Biating, Alfersaide Biating, ilahang masamong nga si Joshua Ramos, ingon man si Ira May Biating nga sakay sa maong barko mga kasama. Karong orasa ani kita sa ilahang panimalay sa may barangay Sayoga, San Miguel, aron nato ang siren kung unsa ang ilahang nasinati kagahapon human nga nalunod ang barko nga ilahang gisakyan mga kasama og mga idol. Sir, live ta karon sa RMND XPR of 96.7 IFM Pagadian. Upat mo ka mga manag-igsuon ang sakay kagahapon sa maong barko ug pasalamat tungod kay luwas ra gyud mong upat. Pwede ba natong masayran sir nganong kamong upat sakay man mo niadtong maong barko kagahapon adlaw? Padulong man kami ato pulo-sulo lagi kay manimpala doon kaming upat kay gumikan lisod-lisod mo yapon ning panginabuhi sa ato akong lugar. Sa unta man nga wamo gid pud damha nga hitabo mo gyud dili ang mahitabo na na kuhan gid ang barko ang disgrasya. Ug dako po pasalamat nga sa mga upat wala gid koy na tawag na walay na unsa walay na kuang kinabuhi sa mga okay ra mi tanang nakaulit sa mga lugar. Kagahapon sir, unsa inyong obserbasyon sa maong barko nga inyong gisakyan? Tungod kay matod pa sa Philippine Coast Guard, silang ipagula nga statement nga dili overloaded ang maong barko. Kamo mismo nga nakasinati og sakay niadto nga barko, unsa may inyong obserbasyon niadto? Ang obserbasyon base po sa mga nadunggan ng mga tabi-tabi po dadto daghan man gyud kung naka-obserbar sa mga panghitabo nga overloaded gyud lagi ang barko mo tong hinungdan nga nag-outbalance siya nga wala gid pod nagpantay ang karga niya bali bugat ang pika side kisa pika side na wala pa kuyagan pa sa dagko nga balod mo tong wala kayo kakuha ng barko gyud ang ubang sakinan sa kuan ning kalas na ang ilang mga may hikot mong pagkalas sa hikot sa pika side nagtapok na halos ang mga sakinan mo hinungdan nga takilid yung samot ang kuan barko. Pagikan pa lang ninyo sa Zamboanga sir, anang unsa ba mong orasan ni gikan sa Zamboanga kagahapon? Ang ilang ikuan nga dapat 8 ay nakaano na naka larga na pero 8 sa gabi Kani atong nakalabay gabi itong 25 yun mga alas 9 na kami nakalarga to kaya mga 11 pa daw ng anong gabi nana daw kuan daw nga nisulod ng tubig sa barko. Nagdagan ng barko. Nagdagan ang barko nga nanay kuan nisulod ng tubig sa barko. Ang kakuan po nila nga doon pamanta daw ang Zamboanga nga daw wala na ng U-turn para mabalik na lang. Anong nilahos gyud. Kaya pagka alauna sa kadlaw na mo tong hitabuan nga natakilid na gyud siya taman. Mga around 11 ay around 1 AM or around 1 AM. Mga anong orasa. Anong orasa? Nakilid ng barko. Nakilid na mga pagka 10 minutes siguro diretso na gid siya. Namatigdan pa ba ninyo sir anang mga alaunas kadlawon ang pagtakilid sa barko wala ra ba natulog ana kay ubang pasahero ato for sure natulog ito ban ato. Ako gyud tulog ipo kay ko atong panahon na tani may una siya nakamatagan akong bayaw. Ayun, gipukaw niya akong magulang bayi. Magulang bayi, may gipukaw na ko. Nagkuha na lagi kaya kung magulang bayi po, siyempre bayi, naratol yun po. So, ang sa kabalugong sa iyong baton, mo itong ako lang pinag-guide nila nga
magsuot na laro sa mga live vest. Then, akong isa ka magulang kay mo manay nalahi na mo higdanan dito mo sa pika side. Ako na to siyang kaagaano kuan nga ng Like this. live vest niya. Nga mo siya nga dili daw kaya pinaugnanan sa iya ha. Kung ang akong gigunita nga live vest yatag na ko sa lain. Nga pagkatuwad na gyud sa barko, muna siya glayat, wa mo na siya dala. Kalower board din nakakita po siya styrofoam niya. Mo iyang gigunitan. Kini ilang magulang nga lalaki. Lalaki. Mo po yung nagluwas sa kinabuhi ng styro. Mga pila ka oras mo naglutaw-lutaw sa dagat. Kaya mo na antan sa mga nag-rescue. Mga 3 hours dito. Dugay-dugay man gid naabot ang kuan, ang rescue team nila. Mga around 30 AM naman nila kuan na to. Kamong upat, nagkabulag-bulag mo or nag-usa lang mo? Kani Na siya, samtang naglangoy-langoy mo sa kani ra gyud akong sa kamagulang mo nabulag na mo. Din kaning tuhan ako ka kuan kani kung bayo kung igsoon. Moy na dol na ko. Din kana kung igsoon ni sampay, gihikot ko na siya kung lawas ang iyang kuan karon di na siya mabulag. Kay naman po ko iki tabangan nga isa di kabalo mo lang oy din ang isa kuan po nang ulay life vest. Ayun nana po ilain ning pato kaila tong isa mo. Wala lang po ko na kuan. Kaya ako ron po kabalo mo lang ilangoy nila. Ako ra po relax nga gamay mo. Wa ka maratol. Ako maratol ron man tong hitabo kay silbi anad ang po dagat po. Sila natabang ra po nako nga wala rin na kuan sa mo bali uno man mi kabuk atong kuana na mo. Wala ra gyud na kaluwas man wala gyud na daot naman ni kuan Katong upat mo sir, imong gipasabot unom. So katong duha lain to nga mga tao inyo pong naluwas. Siguro mga kasama ato pong ikahinabi kining usa niya ka magulang tungod kay siya wala ni gisulob nga life vest ni atong tumura. Matod pa sa imong igsuon sir atong masahira unsa sa imong pangalan sir? Aliyo. Si Sir Aliyo mga kasama wala ni siya nagsulob og life vest niya atong mga panahon giunsa nimo pagluwas sa imong kaugalingon sir nga sa kusog sa balod lalumpa kayo ang dagat ug wa ka